Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay o YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku kabibig. Kasi simula pa lang ng INC rally pero meron nang nangyayari kabibig. May mga pulis daw na may dalang armas. Opo kabibig. Na nandun naka-station sa INC rally kabibig. Kaya ang ginawa nila, kailangan pinalayas nila kasi delikadong may dalang armas baka magkagulo. Tapos ang INC pa ang ma-blame, di ba kabibig? So, pinag-usap-usapan ito kung pwede naman kayong ang mga pulis nandoon, pero huwag mo dala ng armas. Kasi there's a possibility na meron talagang sisiklab na kung anong pasabog ang gagawin. Pero hindi tayo nasabi ang mga pulis ha. Kasi maybe may mga, hindi INC group members o hindi INC members ha, magsisimula ng gulo. Diba? So ito kabibig, ito pala yung nangyari kabibig kanina. Oo. In fairness, ataranta din ang mga taga-INC. Kasi posibleng yung peace rally nila, posibleng masagulan ng mga masasamang tao. Diba? Malay natin, baka may mga nagpulis-pulis doon. Diba? Nag-uniform ng pulis, pero hindi pala pulis. Diba? Sabi ng ilang natin. So ito nangyari kabibig. Police station near the stage in the Quirino Grandstand were asked to leave. According to Iglesia ni Cristo, they are holding a peace rally. Kaming ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Oh. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Mati pa lang. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-coordinate. Huwag kami ang indikando. Umaalis po. Ayan yan pala mga kabibig, yung mga pulis. Nakaposisyon sa grandstand. May permit na ang INC at they're hoping na sana wala mga pulis doon kasi peace rally to Diba? Hindi naman to gulo-gulo. Diba? Grabe naman. Grabe, nakakahiya naman to. Respetuhan na lang tayo. Naintindihan naman ng taong bayan kung ano ang yung trabaho. Pero respect lang ba kung saan kayo pwedeng doon lang naka-standby, respect each perimeter. Diba? Uy, nakatago pala sila doon. Wala. Hayaan nyo, mga kapatid, na umalis silang mapayapa. Correct. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order. Na mali. Wala. Order na mali. Sumusunod ang mga pulis sa order na mali. Grabe. Isang malaking sampal to sa kapulisan ha. Oo nga, sumusunod sila sa order, pero maling order. Uy, mga pulis, I don't know. Well, may trabaho kayong susundin, pero before you act the work, dapat sana i-reflect nyo ba, tama ba itong gagawin natin o hindi? Kapag Pilipino natin to Tapos may permit sila. Tapos respetuhin din natin ang kailang peace rally. Kailangan ba talaga nating bantayan ang mga actions nila? Pupunta tayo sa grandstand. Anong nangyayari? May gulo ba? Di ba? Do not follow an illegal Nako. Diba, daming pulis pala, nakatago pa sila. Dami nakatago sila, I think so.
Oo, may mga baril. May mga armas. Wala, grabe. Dito ba part sa bibig, oh. Dito, oh, makikita mo talagang may madami sila, oh. Yan, oh. So, ito po ang komento ng ating mga netizens. Basahin natin, ha. Kahanga-hanga ang integridad at tapang ng liderato ng Iglesia ni Cristo. Amazing moral ascendancy. Ito pa. Case ba ito ng endorsed before, rally now, rally for hire? Sabi ng mga ilang netizen, ha. Kayo ang magulo. In-endorso nyo tapos ngayon rally kayo. Mga baliw. Oh, grabe naman kayo magka-comment sa INC. Di ba? Well, ang INC may karapatan naman silang mag-rally. Hindi ibig sabihin na in-endorso si Bongbong Marcos is perfect na yon at hindi kasi ang iniisip ng iba, pag in-endorso ng INC, perfect na. Oh, natalo si Leni Robredo, kasalanan daw ng mga Unitim, bahala daw ang Unitim, bahala na yun dyan, Unitim. Problema yun na yan. Saan ka ba nakatira? Tapos, kung dapat sana may lugar para sa kakamping at may lugar sa mga Unitim. Hindi na Unitim, so iba-iba na, may DDS, tapos may BBM. Dapat isla-isla tayong lahat, no? Kasi ang kakamping, biniblame nila ang Unitim. Biniblame nila ang mga bumoto kay BBM at kay Sara. Ang tanong, para saan kayo? Para sa accountability and transparency? Meron na nga si Zaldico, niyagyag na lahat. Pero ayaw nyo pa rin paniwalaan. Sabi na, maniwala pa kami kay Zaldico. Mga nakaw yan. Magnanakaw nga si Zaldico, nilaglag niya ang kapwa magnanakaw. Ano pang kulang nyo? Diba? Ano pa ba ang kulang? Diba? Kung gusto nyo malaman ang katotohanan, nilaglag ni Zaldico, ayaw nyo tanggapin, kayo na lang ang bahala. Ano bang gusto nyo? Ipaupo nyo isang kakampik, hindi na nga nanalo yung isang kakampik, ipaupo nyo pa. Sabi ng iba, gusto namin Marcos resign, isama si Sara. Bakit si Sara sumali ba sa flood control at sa mga insertions dyan? Bilyones na insertions. May insertions ba si Sara? Si Sara pa nga ang niloko ng gobyernong BBM. Remember, sino bang una nagpasabog hinggil sa ang budget ay hawak ng 2 tao? Di ba si BP Sara? Tapos that time, kinukutsa-kutsa nyo na gawa ng isto si Sara. Pero ngayon, lumabas ang katotohanan. Meron ba nag-appreciate kay BP Sara? Ang mga DDS, they appreciate VP Sara. Pero yung kakapig, impormasyon yan, pero ayaw yung tanggapin. Pero kung si Leni pa ang nag-divulge ng information, palakpakan kayong lahat, ang galing ng ating mother. Yun ang mahirap sa inyo. Diba? Ang INC, peace rally sila, nanawagan sila for accountability and transparency. Hindi ibig sabihin kung sino yung niloklok na dyan na politiko, hindi yan mga ngurakot or ano ba. Diba? Kaya tayong lahat na nanawagan for accountability and transparency at makulong ang dapat makulong. Akala namin, kapwa Pilipino namin kayo. Kung ano yung sinisigaw nyo, sinisigaw yun namin ngayon. Kung nabudol kami, mas lalong nabudol kayo. Diba, Kabibig? Ito pala ang totoong nangyari, Kabibig. Hanapin natin, ha. Ito yung explanation ng isang pulis hinggil sa issue na ito. Grabe, ang dami palang mga pulis doon. They're not respecting the perimeter of the peace rally ng INC. May permit sila, pero bakit may mga pulis doon? Ito, Kabibig. Mga pulis na armado po dito sa nakahalo sa mga nagrarally. Ano po ang sagot nito? Actually po, nagkaroon po siguro ng hindi pagkakaunawahan yung mga ground commanders na ang deployment po dapat ng ating kapulisan na nagsisilbing security po ay dapat po sa outside perimeter. We have to understand na yung mga nakita is talagang nahalo sila, nag-rurubing. So, immediately, we gave the order na dapat wag silang humalo. Doon lang sila sa perimeter, outside perimeter po. So, after 10 minutes po, wala na sila lahat yung within perimeter? Within 10 minutes, dapat wala na sila. Kasi kung hindi, natin sila, kakasuhan natin sila at dapat ialisin na ipupull out natin sila dito as detail. Ano po yung possible na charges na pwede lang harapin kapag sumuway sila doon sa order na magpakikiliv yung within
perimeters. If ever man na makakandak po tayo ng investigation at titignan natin kung ano yung dapat ikasa po sa kanila. Pero sa palagay ko po ay nagkamali po sila kasi nagro-roving sila and wala pong ganoon. Dapat nasa perimeter security po. At maliwanag po ngayon na ni-reiterate natin through sa paging system na umalis po sila doon sa crowd at ano po sila sa NCRPO itself, wala po kayong order na Yung pala, nangyari. at pumasok within perimeter. Wala po tayong order na gano'n. sila I myself, nandoon? isa ni Iglesia ni Cristo. Diba? That's why Bakit sila nandoon kung walang order galing sa'yo? Diba? Kung walang order galing sa nito, bakit sila nagpunta doon? Alam naman nila na bawal sila doon that specific perimeter. Sabi ng INC News and Updates, we came in peace, we expect the same. Sabi ni Raydel M. Obsom, no firearms. Members of the law enforcement contingent are prohibited from carrying any kind of firearms. They may be equipped only with batons or riot sticks, shields, crash helmets with visors, gas masks, and protective boots. Pero bakit may firearms sila? O nagro-robing? Part ba yun sa parte na magro-robing sila doon in the area nga? Outside the perimeter, makukulit Batas ng pambansa the Public Assembly Act of 1985. Diba? So sana, tingnan nyo po, mga INC members, masaya, may kapayapaan at ang konsensya kasi bukal sa loob, ang pagsunod, di pinilit, lalong di binayaran, may kabuluhan ang sigaw, walang galit, walang paglaban, kundi nakikiusap, nagmamakaawa, humingi ng kaliwanagan sa mga magaganap na pandinig, hustisya at pananagutin. Tama mga kabibig, di ba? Kaya I'm here to ensure po na lahat po sa kapatiran ay ligtas po at mapayapa nating maidaos itong peaceful rally po. That's good. Meron po bang pagkakataon na Diba? Dapat namang payapa. Diba? Sabi nga niyang sa palagay ko, wala pa po kasi nung last January 13, mapayapa naman po. At ako rin po ang namahala personally. Yun, kabibig, mapayapa po ang INC rally. Sa mga nagsasabing sinuhulan, binayaran ng INC rally, maghulos dili kayo, nakahiya. Sino ba nagpalaganap ng issue? Anong klaseng script yan? Parang wala kayong respeto sa INC. Hindi man natin sila the same ng ating religion, pero we have to respect them. Kasi may pinaninindigan din sila. They're shouting for accountability and transparency. Ikaw nga, magka-relihiyon tayo, katoliko, hindi nga, yung ikaw nga, hindi ka makasigaw ng accountability at transparency. Puro ka ng troll, puro ka ng comment dyan sa mga favorite mong mga kakamping na mga So yun lang kami ang ating libag-libag for the day. So far, peaceful naman po ang rally ng INC. 3-day rally to So we will be expecting more INC members who will be joining. May mga non-INC members na mag-join daw. And we're praying na sana peaceful lang to, walang gulo, walang sinasabi nila, ay mabubumbahin daw, guguluhin daw, ratatatatin daw, ay wag naman po sanang ganun. Respeto na lang po. Kasi ito ang sinisigaw na maraming INC members. Respeto lang. We came for peace and we will be expecting that peace will be given to us also from the government. Yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.